and do exactly what you want to happen in this country. But for as long as I am an employee of the national government, I am a government worker and I work for the people. And my job is to protect the people and preserve my country. Yan ho talaga ang oath of office ko. At kaya tumakbo naman ako dahil may gusto akong gawin para sa bayan. Irrespective of whether or not I was really running or not, whether it was a last-minute change of plans, tapos na yan eh. So we will not discuss it anymore. Nandito na rin ako. But remember two statements that I will give you. I may not be a very important president sa inyong paningin. I may be the worst, and it could happen along the way. Wala akong illusions dyan. Pero two things. I was a former prosecutor like Agnes Carpio, yung mother-in-law ni Inday. We worked together. I was doing trial work for 9 years. And I was mayor of Davao for 23 years. Kaya hindi ho ninyo ako pwedeng na yung alam ko yan. Alam ko what's on the ground anytime. Galing ako dyan, 23 years. Vice mayor to my daughter, and once upon a time, during the time of Speaker Villar, sawa ni Ma'am, I was the representative of Davao City First District. More or less, I am guided by, hindi ako nagyayabang, but I'm guided by certain set of rules na alam ko. So one, if we cannot have law and order in this country, and if we cannot stop corruption in government, do not expect this country to be progressive and developed. By what timetable? Me, I will tell you, even if you give me 10 consecutive terms at 3 years each, walang mangyari dito pag walang law and order, pati hindi natin mahinto ang corruption. Yan ang totoo. Coming from me, at least give it a little bit of, you have to concede a certain amount of, alam ang natao nito kung anong sasabihin niya. Law and order. So what's the prevailing headache? Ito buhay, matbutit na lang buhay pa. Secretary Alunan was a DILG. I was then a mayor. Lahat kaming mga city mayor, pinatawag niya sa Malacanang. He just came from America on an official trip. But one of the things that he did was to talk to the DAA officials, Drug Enforcement Agency ng Amerika. That was the time of Marcos. At sinabi niya sa amin, nung meeting na pinagtawag niya kami lahat, sabi ng Amerikano, at the rate that the drugs is swallowing your country, we won't be surprised if you end in narco state. Just like Senyalosa, may access naman kayo sa Netflix, dope, lahat. Mexico is a bit fractured country. Ang Senyalosa, it's a place, city, and it's controlled. Sila yung sino yung mayor, vice mayor, konsehal, congress, assemblyman, sila na mamili ng lahat. They run the government. Colombia, pati itong Senyalosa sa yung cartel. Sabi niya sa amin, work hard to control drugs. E ako naman kasi, dating fiscal. I have tried so many cases falling down because of corruption. Either there was a change of the evidence
in our position coming from the police, o itong mga police hindi sumusipot noon. Alam ko yan lahat. Yung gimmick na yan, kasi nga, fiscal ako, prosecutor, pati naging mayor ako for the longest time. Yung switch ng evidence, yung chain of custody, pati yung pagdating doon, tawas pala ang hinahawakan ko. At karamihan doon ng mga polis noon, putang inawag din yung gawain yan, papatayin ko. Sabi ko sa kanila, those were the days. Huwag mong gawain yan ngayon. Alam ko yan lahat ang gimmick paano. And as mayor, yung mga barangay captain ko pa. Pagkumpisa ko mayor, sinabi ko sa kanila, and I'm repeating it, kaya sabi ko, nag-apologize ako sa inyo. Do not fuck with drugs. Because if you destroy my country, while I am there sitting, putang ina mo, papatayin talaga. Hindi ako na pagtapang-tapangan, wala akong ibig sabihin, may trabaho lang ako. Kung gusto mo, pagkatapos ko ng presidente, kung may galit ka, may personal na galit kayo, sige, gisingin mo lang ako, pagbigyan kita, baski tulog ako. Ganon yan eh. Ngayon, from yung warning ni Secretary Aluna noon during the time of Marcos, pagkatapos, I'm sorry, not Marcos, Aquino, Corazon. From then on, kay Marcos siya, kay Ramos rather siya. Naging secretary, but he was a permanent fixture during the time of President Aquino. Sa kabila siya eh. But when President Ramos appointed him as DILG, he was one of the outstanding cabinet members and a national security expert ito siya. Kaya anong ibig sabihin niya, iniintindi namin. Sabi niya, control ang drugs. So from Ramos to Arroyo, Aquino. Magprangkahan tayong lahat. Huwag na tayo magbulan, Pilipino tayo. Huwag na tayo magbulahan. Ako Bisaya, kayo Tagalog, Batanggenyo. Ilan lang ang nahuli noon. Ilan lang? By bus, 2, 3, 4. Panahon ni Aquino, ganun rin. 100,000, then by the million. Panahon ko, bilyon na ang pasok. Kaya ginagawa ko man lahat, ganun pa rin, bilyon na. At ang drugs, right and left, hinuhulog sa dagat. If you look at the Philippines, and the map is in front of you, your right side is the East Pacific Ocean yan. And your left side is the West, kaya tawag West Philippine Sea. Diyan hinuhulog nila in the Pacific side and in the China Sea. Araw-araw yan, lumulutang dyan sa region, pati dito sa inyo, at doon sa Catanduanes, kasi pera. At ang kartel ng Mexico nag-combine ng yung Bamboo Triad dito sa Asia. Klase-klase yan, mga Thailander, lahat na, China, not the country, but the citizens, yung mga gangster nila. Kaya hirap tayo. Kaya noong pagka-presidente ko, sinabi ko, asaki alam ko na eh. Alam ko na mangyayari talaga. Sabi ko, putang ina ninyo, do not destroy my country. Do not feed Shabot to our daughters and sons. Because if they lose their life, parang patay na, basag.
for all intents and purposes in hotel na yan. It is not fair to the parents. Kaya, you deserve what you get from it. Hindi makatarungan yan. Papag-aralin namin, pakainin namin, damitan namin, pagdating ng high school, college, putang ina, pakainin mo ng sabo. What about me? Akong Pilipino. Paano ako ngayon? Ganoon na lang? Rehab? Sabi ng human, bakit human rights? Rehab? And so, what's the rate of success? Well, I'll tell you, I was one of those who built yung mga rehab centers sa Davao. Nauna ako kasi alam ko nga nanggaling ako sa baba at anak lang rin ako ng mahirap. Sabi itong mga critics, hindi daw ako anak. Lahat kaming hindi taga Mindanao na nag-migrate noon, mga gaga, mga ignorante kayo, hirap kami. Walang pumunta sa amin doon na milyonaryo kasi kung hindi torpe kayo, kung mayaman na kami sa Cebu at may kayamanan kami sa Marawi, nanay ko is Maranao, Miss Tisa, tatay niya Chinese. Bakit pupunta pa kami ng Davao? Ito mga taga-Maynila, mga writer, kala mo being so sarcastic. Ang babaho ninyo, bunganga ninyo pati lahat na. Ang babaho talaga ninyo. Yung Philippine Investigative, ilabas ko, may ilabas ako. Maybe this week. Puro bayad yan. Anak ng puta, puro pera-pera yan sila. Maniwala kayo. I'll show you. Wow. Hindi ito binigay sa akin ng intelligence ng Pilipinas. Pero makita mo, yung mga investigative journalism, walang kumaniwala. Pera-pera yan. Pati yung mga writers na, ipakita ko sa inyo, I'll have it published. Mabutit na lang, may kaibigan at tayo na maganda ang intelligence. Pati itong salita ko ngayon, putang, nakukuha nila yan. So they're listening to me now, what I'm talking about. So takot sila ngayon kung i-mention ko yung pangalan ng country. Ang country is, wag na lang, hindi na secret yan. Pero malaman mo kasi ganon yan ang droga. Droga yan eh. It's funded. Hindi nila alam. Yung mga rappler na, ang pera na bayad yan lahat. Kasi itong mga putang inanto, kung ang negosyo lang nila magsulat-sulat lang, mga pulubi kayo, totoo lang. Hindi kayo makabiling ng mga kotse, mga ganon. At pupunta pa kayo doon sa mga kay Belo, nagpaganda. Saan yung kunan ng pera? Milyonaryo kayo? Ngayon, noon nga, hindi kayo makabili ng deodorant ninyo. No, naamoy ko kayo noon. Matagal nga ako. I'd be something like 40 years in politics. Nakakausap tayo, ini-interview mo, ang babaho ng bunganga ninyo, kilikilo, lalo na siguro yung ano. Kaya lang hindi maamoy. Mga gaga to, kung magsalita kala mo. Sabi nila, bakit si Duterte nagkaroon ng putang ina. Ang tatay ko sa kayod niya naging gobernador ng Davao. Gobernador ka ba naman, ang sweldo mo mas laki-laki, hindi ka man kanegosyo? My father was governor when there was only one Davao. Pagkamatay ng tatay ko, pinaghati-hati nila ang Davao. Kaya maraming Davao, puro Davao ang pangalan. Davao City, Davao Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur. May isa pa, Davao bago.
Parang puro barangay na ang Davao. Lahat ng gusto ng leader, bigyan ka ng teritoryo. Ako naman, I'm through. Wala na ako. At my daughter is not running for president. I told her, wala kang sakripisyo ko lang dyan. Kagaliit ng sweldo ng putang ina, tapos ganun ang sakripisyo mo. Wala kang tulog, gabi-gabi, alas 6 ako. Alam mo ang pirmahan ko pa, to go? There are 10,000 signatures. Sa appointment lang, 6,000. Kaya ang kamay ko nanigas na gano'n. Hindi na makahawak ng kutsara. Mga totoo. Tanungin mo yung mga naging presidente. Tanungin mo si Arroyo. Dati niya ngayong gabi, isang bandol yan. Kaya minsan sinisipa ko yan. Tapos umuwi ako ng probinsya. Hindi ko pinapansin. Kung sila sana yung batas, putang ina. Tumahimik kayo dyan. Kaya sabi ko kay Inday, nang tumakdong, anong makuha mo? Para serve the nation. Tapos kung mag-insulto ito mga putang inang mga pera-pera lang. Kung wala kang pampayra pang bigay dyan huwag kayong maniwala dyan Philippine Investigative Sos Mariosep. Sabi ko, ang pera kailangan ng tao. Sa lifestyle ninyo, mga kotse, pati kayo. At nagsasabi yung nagbibigay, ang mga negosyante. Sabihin ko, I will include it in my statement. Nagsisila, sabi na, yung mga milyoner, humihingi. Kasi yung isa may sakit. Pero kung magsalita, at kung magsira ng kapwa-tao, I know you. You are sick. Baski kung well, I am mentioning them because they are the ones who are the hindrance dito sa droga. Ngayon, tignan mo. Pagdating ko, sabi, ang Amerika tama talaga. In due time, you will become a narco state. Tanungin ko kayo ngayon, ilang mayor, pati gobernador na nasangkot sa droga na nandyan sa pwesto? May masama loob ninyo. Pinatay si pa. Putang ina, sinabi ko na sa inyo, wag. Sisirain mo ang bayan ko. Kung wala kang pakialam kayong Pilipino dito, kami nakikialam. Ayaw ko. Wag sa panahon ko na masira. Wag sa panahon ko. Do not do it because I will not hesitate. Human rights, sabihin ko, putang ina, papatayin ko, pati kayo kasali. Alam mo bakit? Sinong tinatamaan? Yung susunod sa amin. Yun yung mga bata noon, hindi mo man ako mapabilihan ng sabo. Putang ino, patayan kita. Diyan mismo, barilin kita. Yung mga anak namin, yun ang magiging tatay pati nanay. Kung sisirain mo henerasyon nila, what will become of my country? Magprangkahan tayo. Anong mangyari sa bayan ko? Ako, small time na mayor lang ako. Pero ganun pa man, mahal ko talaga ang bayan ko. Kaya sabi ko, wag yan. Magnegosyo ka na ng iba. Alam mo na presidente ako, dinala ko si Bato. Bato, kakagraduate lang ng PMA yan, assigned sa Davao. Fiscal ako. Ay, yung lahat ng mga kaso, pulis lahat ng mga kaso, nare-refer sa akin. Ako naman yung piskal na humahawak sa mga kasong yung iba takot. Walang yabang yan. So yan sila nagpupunta sa akin. Dito na lang kay Mayor, kay Piskal Duterte. Sabi ko na yan. Sabi sige, balik-balik. Sir, may suspect kami. Tapos, after 1 week, nandiyan na naman, dala-dala. Sir, nag-hold up na naman kasi ayaw mag-complain yung una. Sabi ko, Bato, pag dinala mo yan dito, pangatlo, putang ina, ikaw ang babarilin ko.
Pulis, mga station commander ngayon. Sabi ko, huwag mo nang dalhin yan sa harap ko, putang inang yan. Ngayon ako talaga, hindi ko tatanggapin. Ilang mayor? Sige nga. Magprangkahan tayo. Ilang mayor na pumasok sa gobyerno, maraming pera, pakunwari lang, puro drama. Yan ang ayaw ko. Para hinog, ay putang ina. Pati yung pulis niya, binabaril niya eh. Yung ayaw na Espinosa, ganun. He was responsible for the insanity of the Eastern Visayas. Dito, si Mabilog, sabi ko, putang ina mong, tanong siya kay Bongo, galit ba si Mayor sa akin? Sabi ko, sabihin mo sa putang ina siya ang isunod ko. Wala. Iniwan yung opisina, Mayor ng Iloilo, hanggang ngayon hindi na bumalik. Sabi ko, ikaw na ang isunod ko. Kasi pinatawag ko yan sila sa Malacañang. Just like what Secretary Alonan did during our time. Pero hindi pa malala yon, hindi pa narcopolitik ang Pilipinas. Sa panahon ko, marami nang nanalo mga barangay captain, almost 53,000. 44,000 barangay captain. Mamamatay rin kayo, huwag kayo mag-alaala. Susunod kayo, ay talaga. Itaga mo yan sa bato, ni bato. Aabutan ko rin. Maniwala ka, maabutan ko rin kayo. May 3 years pa ako, ubusin ko talaga kayong lahat. Para wala nang problema yung next generation. Prangka-prangka tayo. Pakulong mo ako? Okay. Patayin mo ako? Okay. No problem. Kung kaya mo akong ambusin, i-ambusin mo. Pero pag nabuhay ako, katayin kita. Kakainin pa kita. No, do not ever believe. And I'm addressing pati yung mga terorista sa Mindanao. Do not ever believe magputol kayo ng ulo. Do not ever believe that you have the monopoly of evil in this country. Lahat tayo. Ako, kaya kitang kainin. Pagalitin mo ako. Pag hindi kunin ko yung atay mo, bigyan mo na ako suka pati asin. Sanay man kami doon na gutom. Kainin ko yung sarap ninyo. Huwag mo talagang akalain na ikaw lang ang marunong. Kaya mong pumatay ng 5, kaya ko ng 10. Depende lang kung sinong mauna sa atin. Hindi ako napagtapang-tapangan, hindi naman ako matapang. Isa rin ako sa mga duwag. May pamilya ako, may mga apo ako. Pero kung ganong usapan lang naman, utang ina, sisiraan natin ang bayan natin, pati yung mga anak namin, maging nanay na tatay, puro bangag, ibang istorya na to. Mahirap na to. Ibang laro yan. Kaya ang warning ko. Dito pati Lucena. I-survey kami. Ang mga tao medyo antipatiko. Hindi kayo. Kasi naniwala kayo sa gobernador ninyo. Ito mga gangster, marami may mga kasama to. May mga lugar na kung saan alam namin nandyan sila. Ang survey is galit sa gobyerno. Wala akong pakialam. Ako po'y hindi na makatakbo. Dead end na ako dito. Sa 3 taon, kayo ang may problema, hindi ako. Kayo ang may problema. Kasi ako nasa gobyerno, I said, trabahante ako ng gobyerno, dinidibdib ko yung trabaho ko kasi nangako ako sa Diyos sa tao that I will protect the people and preserve the Republic of the Philippines. Wala akong ambisyon. Huwag kayong maniwala yan itong mga PCI.
Pati ang anak kong si Veronica, yung dalawa kasi asawa ko, yan ang problema. Yung isa, 14 years old, ginawan drug lord ng report ng PI Bastos. Kaya ngayong in coming weeks, bastusin ko kayong lahat. Kaya yung Philippine Investigative, tuminto na kayo ng look for other enterprising journalist. Yung mga yan, matagal na sa natuto na yan hingi ng pera. Yung maniwala dyan. So, yan po ang mensahe ko. We have to have law and order. Yan droga, walang iba dyan. Kung ayaw ninyo, patayin ko kayo. Same. Mga hold-upper, lalo na yung mag-kidnap ka, tapos magbigay na ng ransom yung in-check, patayin mo pa. O kayong mga addict, rape ninyo yung bata, rape ninyo yung nanay, patayin ninyo lahat. Ay, noon. Ngayon, yung lahat nakapatay dito yung nag-rape ng 4 years old, patay na yun. Yung nagsaksak sa babae na patay na rin yun. Yung ombudsman na sinaksak buntis, ang pumatay na roon, patay na rin ngayon. Maabutan kita eh. Maabutan talaga kita. Hindi araw-araw pag gumawa ka ng masama, hindi araw-araw may araw talaga na karami ko kayang pulis pati. Kaya pati pag pulis, bantay kayo sa akin. Pagdala ko kay De La Rosa, sabi ko, buksan mo yung intelligence report sa droga. Pagbukas niya, sabi ko, kasi nagyabang ako eh. Di ba? Sabi, tapusin ko yan sa 6 na buwan. Akala ko ganunan lang. Putang binuksan ni De La Rosa, 6 na police generals, customs, nandoon lahat. Ang mga putang ina sa bayan to, nandoon lahat. Mga amigo. Kaya sabi ko, ang kalaban ko, gobyerno ko mismo. O di sabi ko, sige, mag-umpisa tayo. Ako ang magsagot. Kayong mga pulis, magtrabaho lang kayo. Do it in accordance na tinuro sa inyo sa libro. Ako na ang bahala. Ako na, pag sinabi, sinong nagpatay, sabi ni Mayor Duterte, napatayin ko. Pag magtanong sila, sabihin ko, ako ang nagpatay, ako ang nagutos. Anong gusto mo ngayon? Gusto mo rin sumali? Ganon lang kasi ang Pilipino, hindi mo madalas papakiusap. Yan ang problema. About bakit? Because itong mga abogado tayo, they have lost the fear of the law. Hindi na natakot sa batas. Tayo noon ordinansya lang. Huwag ka magtapon dyan, huwag kang managarilyo sa sakyan. Sunod tayo kasi alam natin, takot tayo sa batas. Tangina ka, may batas niyan. Bawal yan. Ito ngayon, ang bagong Pilipino. I am sorry to say it in public. Kasi kaibigan ko. Ang problema, itong alam naman ninyo mga pulis, kayong mga mayor, nung nagpasa si Pangilinan, Senator, ng batas, sabi niya, hinabaan niya 15 years old. Kaya nakita ninyo yung mga nagnanakaw sa EDSA, takbo, tapos pag nahuli ng pulis yan at pumunta ang ama't ina, may dalang birth certificate, pagka 15 below, release yan. Irrespective of the crime. Manakawan mo na, i-rape mo na, patayin mo, kunin yung pera. Wala yan. Pag sinabi niya, anak ko, 14 years old na, siba. So, itong mga bata na ito, they go in and out of prison araw-araw. Kaya, niwala lang mang lecture. Pagkatapos adda ng pulis, pag sabi minor de edad, release mo, wala tayong magawa.
tayo ang makulong. Ngayon, ang nangyari, ganito. Release ng release lahat yan. Ni walang isang minutong lecture na sabihin mo, "Hoy bata, gago ka, ang ginawa mo masama yan. Bawal yan sa batas, ganon." Not even a lecture of what accountability is. Hindi matatakot. Wala, release ng release. Maglaki ito ngayon, ito na yung mga big time na criminal. Ang cranking ng utak nila, wala, hindi sila takot. Human rights, putang ina ka. Ilang pulis na namatay ko? Ang pulis na namatay ko sa droga, mag-abot ng 1,000 na. Araw-araw may pulis na mamatay sa droga. Binabaril. Ayaw maniwala yung mga yawa ng investigador. Sabi ko lumalaban yan. Sira ulo eh. Paghuli niya, pag nakaamoy pulis pala yung nagbili, yan, manauunahan. Ilang beses na yan. Kaya kayong mga, sabi ko, abutin ko rin kayo. Maniwala kayo. Kung meron pang lote dito sa mga memorial ninyo, magbili na kayo. Mas mura pa ngayon. Bukas, mas mahal na yan. O yung sa funeraria, pwede ka man rin. Yung St. Peter's Plan. Diyan ako galit. Kaya sabi ko, talagang pupunta ako dito. Naka-red flag kayo eh. Lucena pati Batangas. Marami. Kaya bukas, mag-harvest na naman tayo. Ay, kaligaya ko na lang pumatay ng putang inang kriminal. Tama na siguro tayo sa ano. Basta alam ninyo, nasabi ko na yan. Ngayon, ang trabaho ko talaga, rally, nagle-lecture ako. But anyway, you should know that I do not deliver speeches. I'm not used to it. I'd like just to converse with my audience. Parang nag-istorya lang tayo. Ganon ang style ko. Wala ako. Kami ng PDP Laban, ibaon namin sa utang lalo ang bayan. Hiram dito, hiram doon. Kaya itong Duterte na ito, walang pera. Walang pang build. Kaya yung pangako ko noon, isa sa, if you remember, nagkampanya ba tayo dito mo? Did I hit ba Batangas? Hindi, no? Asalipa. I was so not generous with my promises. Ang una ko sabi ko, graft and corruption. Sabi ko, droga. Sabi ko, I will try to complete projects kung ano lang yung pera. Pero yung pera ng projects, talagang dadating doon sa proyekto. Yan sinabi ko, masahan ninyo. And 5 others yung, sabi ko, na kayong mga farmers, tanggalin ko na ang irrigation. Sinabi ko yan doon sa harap ng mga NPA sa Nueva Ecija. Tinanggal ko. Sabi ko, I will try to work out if we can afford it. Only if we can afford it. Free education. Nandiyan na. Sabi ko, libre ang ospital. Hindi kayo tatanggihan. Walang deposito. Bawal na yan. Ginawa ko. Lahat naman ng sinabi ko, mali yan. I did not promise build. You know why? At that time, inaway ni Aquino ang China. So, na presidente ako, sabi ko, wag muna ito ko. Hindi natin alam. We might suffer a rebuke. Kung gusto ka, ayaw namin kayo. So, dandahan lang ako. Tapos, pumunta ako ng China. Okay sila. Pumunta ako ng Russia. Okay sila. O ngayon, pumunta ako ng Korea, pumunta ako ng Japan. Tumutulong na sila sa atin. Pagana lang. Paypay kayo. Wala kayong aircon. Mag-donate na lang ako. Pero hindi kaya ng... Mainit talaga. Sa totoo lang, baski doon sa bahay ko, mainit.
grabe ang init ngayon. Lalo na yung Cagayan, it has reached. Talagang mainit. I don't know what's happening to the climate, but it's really terribly hot nowadays. Baski yung eroplano, wala na yung masyadong aircon na, medyo parang na lang. Mainit. Ako, basa na ako, lalo. Dito na lang tayo sa basahin ko. There's a saying in politics that you should not be mentioning the names of your opponents. Otherwise, they will be the ones remembered by the voters, hindi yung kandidato mo. Pero ako basahin ko para makita ninyo at ano ang ginagawa nila para sa bayan. It's not because what's in a name. May pangalan ka? And so, lahat ba ng mga anak ng kagaya nitong Ocho Diretso, galing impyerno, bakit naman na-imbento nitong Ocho Diretso? Para hindi tayo magkamali, unahin ko, Mar Rojas. Believe kayo kay Mar? Sana mapatawad kayo ng Diyos. Ito, ako po'y ordinaryong politiko lang naman. Small time lang ako. Ngayon yung presidente, ewan ko bakit ako dumating dito. Pero basta, tawag mo sa akin, Mayor Duterte lang. Tawagin mo ako presidente, hindi kita pansinin. Totoo yan. Kaya lahat ng kakilala, Mayor talaga yan. Huwag mo akong tawagin presidente kasi nakukurnihan ako. Kaya sabi nga nila, Duterte, pang mayor lang talaga. Tama! Tama talaga. Hindi mo ko man alam, manalo ako. Sino man lang sumuporta sa akin? Ang sumuporta sa akin, si Aimee, Bataan, Governor si Abet Garcia. Wala na. Ni sa Metro Manila, ni wala akong isang tanod. Huwag na yung barangay captain, mabigat yan. Tanod lang. Wala ako. Sa baba, si Governor ko ng Masbate. Kaya hindi lang siya makatangke kasi yung anak niya, Brad ko sa fraternity, San Beda. So, Duterte sila. In the region where my father comes from, Cebu, Danao, wala akong ni isa, except yung mga Garcia, but yung on the 11th hour, ika nga. In Mindanao, ang mga subiri, father and son, Governor Amante, si Angel sa Agusan del Sur, pati Davao, wala na. Wala na. And yet I won overall that's 16 million. My number above the second guy was 6 million. So nagtanong ako sa Diyos, huwag kayong maniwala, hindi ako gago lang ang tao, hindi maniwala ng Diyos. Kaya lang sabihin na gano'n, pero alam mo po, aral ko ng Ateneo, sa San Beda ako nagtapos ng law. Puro pare yung ka-enkwentro mo dyan. Yung iba, kalaban ko. Yung iba naman, kaibigan ko. Maruhas. Panahon ni Aquino,
Noynoy, panahon ni Gloria, Trade Secretary siya. Panahon ni Aquino, Trade Secretary siya, DOTC, tapos naging DILG. So under niya ang pulis. Ang hinakit ko sa kanya ganito. Yung sa Mama Sapano, tapos na to eh. May there's two questions bugging me. Maybe until I die, hindi pa ito Pumasok ang mga sundalo madaling araw. Kasama ang mga Amerikano, nakuha nila yung isang finger ni Marwan. Pag-withdraw, bakbaka na. Namatay 44 lahat. Massacred. Unang tanong ko, bakit pulis ang pinapasok mo? The police was created to address urban terrorism. Kung may barila na dito, bahay por bahay. They are not intended to fight in the jungles or in the mountains. Well, although they had trained as commandos. Pero bakit yung mga taga-Maynila ang pinadala mo? But 6 kilometers away, nandoon yung 4th Division. Nandoon yung Army. May Scout Ranger yan, basta division. May Scout Ranger, may mga Special Forces. Bakit mo pinadala ang... So magtanong ako kay Rojas, siya yung DILG, bakit siya pumayag itong mga pulis? Kalalaki pa ng tiyan, oh. Pulis na to. Exercise kayo. Bakit ang pulis ang pinadala niya? Na hindi nga nila alam ang terrain. Doon may kampo, may brigade, pinakamalapit. Ang division nandyan sa Maguindanao. 4th Division, tapos may brigade. Bakit hindi niya utusan ang mga sundalo na labas-pasok naman sila dyan sa Mama Sapano? Encuentro dito, encuentro doon. Bakit ka pumayag? Bakit din mo sinabihan si Presidente, Sir, huwag mong ipadala yung polis ko. Siya yung DILG. Ako sabihin ko talaga, Sir, bakit polis ko ipadala mo? Bakit hindi army? Bakit kayo lang dyan nag-uusap at pinapasok ninyo yung SAP? Pag-extricate nila ay yung bakbakan. Madaling araw pa ang bakbakan, natapos gabi. Niwala lang mang isang kwites na tulong, isang bomba o isang helicopter. Merong TOG, helicopter about 4 or 5, Davao City. Jensan may mga 5 yan. Awang may about siguro 6 na helicopters. Bakit hindi niyo tinulungan? Naipit na buong araw bakbakan hanggang gabi. Why did you feed them to the lions to be eaten? Anong klaseng deal yun? Matanong ng hanggang hindi talaga lumabas yan. Ako ayaw ko naman kipag-away kay Rojas. Hindi ko nga nilabas to ng eleksyon eh. Ba't ngayon? Kasi mga tao ko naman ito sila. Ako, bakit sundalo ko? Karaming army doon. Bakit siya pumayag? Pangalawa, bakit walang reinforcement? 6 kilometers away. Pwede naman in a jiffy. Magdating na yun. No reinforcement. Walang air asset. Walang nagtulong. And they were tulong. Alam ko yan kasi ganito. I was in Zamboanga
Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang lola ko, Maranao. Siyempre, di ba, may bomba doon. Ang karamihang negosyante, yung mga karamihan niya, kita mo sa Quiapo, dibidi. Ay, mga muro. Dibidi. Yan sila, baski saan. Ngayon, okay kami. Ako kung magbiro, okay ako. Kasi, ang hindi pwede magbiro, yung hindi ka. Pero kami kung magbiroan, talagang totoo naman. Bilis ang dibidi. Pumunta ako doon kasi yung anak kong isa, asawa niya may relative doon. Si Pulong, ang asawa niyan, Moro, ang nanay Maranao, ang tatay Tausog. Kaya kami napunta roon kasi may mga pinsan sila. Napunta ako, yung araw na yon nandoon si Aquino. Nung nalaman niya na nandyan ako, pinatawag ako. Ang kasama ko doon sa command conference, si Rojas, Presidente, lahat ng mga generals, si Mayor Beng Climaco, yung babae, pinatawag rin doon. Tapos nagupo kami, binigyan kami ng mani. Kaya ako nagkatubol yung kinabukasan. Kaubos ako ng 5 platong mani na gahintay. Tindig labas. Doon sila sa likod ng stage. Sige sila usap. Ngayon, ang katabi ko, ang ISAP chief. Sinabi ko sa kanya, prangkahan mo ako. Ano ang nangyari? Sabi niya, Mayor, huwag mo lang munang patay lahat. Bakit? Walang nag-reinforce? Walang order. Baski yung asset sa taas, wala. Walang. Kaya ngayon, ganito to. Ang kasama ko si Bong, aide ko yan eh. Pero nandyan si Mayor Beng Climaco. Pagbalik niya, alam mo ang tanong ni Presidente Aquino sa general na isa? Sabi niya, General, sinabi niya yung pangalan, if you were there in charge, what will you do? Nung narinig ko, sabi ko, Mr. President, I have a flight to catch. Pero wala. Sabi ko, lilipad ako. Wala namang aeroplano, gabi na. Tumindig ako because that was a very, very stupid question. Nangyari na, patay na. Bakit? Magtanong ka pa putang ina general. Kung ikaw ang nandoon, anong gawin mo? That's a hypothetical idiocy. Kung nangyari na, patay na lahat. Yung question na yan. Bakit pulis at bakit walang tulong buong araw hanggang gabi? At nandoon ako noon. Hindi ko lang maano. Kaya ito si Rojas. Ako ang Secretary of DILG, tapos utusan mo yung mga tao ko. Sabihin ko, utang ina, Mr. President, pag pinilit mo yan, mag-resign ako. Ikaw na, hanap ko ng ibang, bakit mo Kaya inuna ko sila. Tapos yung MRT nila, galing India, nagbili sila ng mga coach. Nandyan pa sa GRAI, hindi pa nagagamit. Itong Philippine Institute of Stupid Journalism. Wala lamang tanong kung ano ang nangyari sa mga propiedad. Ang akin tuloy, yung kina-question yung law office ko, bakit wala raw akong Securities and Exchange Commission? Yung amin naman, atake nila yung law office ko. Wala kayong pakialam dyan. Huwag kayong makialam ang law office. Tapos, pati yung anak ko, drugista daw. Yung si Veronica, 14 years old, drug lord. Stupid proposition. Kaya, ngayong bababuyin ko rin kayo, sigurado yan. Kayo yung mga babaho ang ayaw ko kasi may kapatid si gobernador na pare.
gusto ko i-pronounce. Ayaw lumabas eh. Magbaho ang... Ayaw talaga lumabas, sorry. Bam Aquino. Isang boto. Ano ginawa ng putang ina? Sabi niya, siya daw diyang universal healthcare. Lahat kayo pumirma dyan, hindi lang ikaw. Ako ang nag-approve at ako yung nangako panahon ng eleksyon. Basta, ito wala. Kaya so, what's in a name? Yan ang klase. Bam Aquino. Ano ang nagawa niya para sa bayan? Kasi yung ginawa mo para sa bayan natin, kisihoda kung huwis de kutsilyo o basta may ginawa ka para sa bayan. Wala. Sige, istorya. Wala namang nasampal na isang kriminal o nagsinipa. No? Ito si Gary Alejano, nagkalat kasama ni Trillanes, tapos warawara doon sa mga M16 nila nung pumasok na si Barrios. Kumain muna sa Peninsula, inubos lahat steak doon. Tapos nag-surrender. Tapos nanalo sa eleksyon dahil nga naman sa backlash nung kay Gloria. Yung naniwala talaga ang mga tao na nagdaya siya. Hindi naman siya I don't know. I cannot. Pero ito yan sila. Nung nanalo si Trillanes, walang ginawa. Kung hindi mag-imbento, tapos kyaw-kyaw. Ako walang insulto to. Yung totohanan lang. Ako bakla ako noon. Totoo lang. Sino ang bakla dito? Hindi, totoo lang. Meron talaga. Sister, mahiya ka ba? Umami na nga ako yung presidente. Kasi may tanong ako sa iyo. Bakla lang makasabi niya. Isang tingin ko lang sa kanya, alam ko na eh. Tanungin mo yung bakla. May bakla talaga dito. Ibulong mo. Si Trillanes ba? Lalaki talaga siya? Mga bakla. Mga bakla. Lalaki ba talaga siya? Tanungin mo mga bakla. Mabilis yan, isang tingin lang. Ay, Chokoy. Alam namin. Sa galaw lang, si Trillanes. Kaya pala ina-arbor ng tatay. Ngayon ko lang nalaman, yung mesa-mesa, every Saturday yan, walang hinto yan sila. Walang hinto. Buong araw, exercise, push-up lahat. Ito si Trillanes, ina-arbor ng tatay. Kinukuha doon kasi nandoon ang opisina niya eh. Noon, kumakain, sama yung mga kaibigan niya. Sabi ko, what was so special about his treatment from the other mayors? Now I know. Tanungin ninyo yung mga sister ko. Walang mag-amin dito. So, ang labas nito, ako lang ang bakla dito ngayon. Tanginang yan. Ito si Florin Hilbay, Solicitor General. Wala naman pinalalo. Nanalo ba tayo sa kaso natin? Karami nating bayad. Totoo lang ngayon. Hindi akin, previous administration, mga damages, mga kontrata. Because we were known then as a country who does not honor contractual obligations. Marami tayong binabayaran ngayon. Ang ating abogado si Florin Hilbay.
At lalaki naman sana, bakit pangalan? Florin. Kaya kung makita mo ito, maintindihan mo. Kasi yung pangalan talaga niya, ay, Florin, kasama mo palagi si Agot Isidro. Kayo na ba? Bayot itong buang na to. May ilagay mo, anong silbi nitong gagong to? Iren Tanyada, what's in a name? Tatay na, idol namin lahat, mga abogado. Maraming tayo abogado. Binabasa natin yung libro. Pero itong Iren na ito, we elected him once upon a time as senator. What did he do? Magsige depensa ng mga komunista sa korte. The very government which was paying for his salary. Wala talagang ginawa. Ang tatay nationalist. Ito list lang, walang national. Makalintal. Abogado ito ng mga politiko na mayaman. Kinukuha ito ng abogado kasi election lawyer. Bright. Nananalo minsan yung kaso niya. Pero anong ginawa niya para sa bayan? Makalintal? Did he appear for the poor people? Was he a public defender? Puro mayayaman ito. Walang ginawa. Tapos gusto, Romulo Makalintal, pag nasenador ka, ang protektahan mo yung mga elitistang mayaman dito sa putang ina kayo. Sabi ko sa inyo, ipalabas ko yan bago ako mag-alis ng presidente. Sinabi ko sa inyo, yung corruption dito, maliliit yan. Ang corruption sa itaas, putang, bilyon. Alam mo kung ilabas ko yan ngayon, mag-revolt kayo. Totoo lang. Takot ako sa military pati police. Kasi pinapareview ko. Mabasa ng mga to? Wala. Kudita yan. Kaya ako naman, gusto ko. Sige. Mag-uwi na ako sa Davao. Pagod na ako. Tama na yung 3 taon. 1/2 lang. Hati-hati lang tayo. Ngayon sabi ko kay Inday, Sus Maria Josep, takbo ka ng presidente. Assuming manalo ka. Nanghanap pala ng sakit ng ulo, tatanda ka dyan. Ako puti na lahat. Ito tina. Sa baba, puti na lahat. Sinadali ko na tina. Kaya ako naman, tignan mo yan, basahin mo si Tatad. Si Duterte may kidney. May kidney naman talaga ako. Sabi niya, may sakit sa kidney, cancer, gano'n. Tapos maya, ito si Duterte nagpa-opera sa kulon. Yung bituka niya kasi araw-araw yan. Hindi ko lang pinapansin. Nung malapit na sa kidney, kulon, pati ako tuloy nagduda na. Masama mantiyan ko palagi parang may hangin. Kaya bago ako magligo, bago talaga ako maglinis ng katawan, dinudukot ko yung lubot ko. Ano bang lubot? Puwit. Lubot sa Bisayan. Naamoy ko. Hindi man masyado, malaman mo man ang cancer. Kasi it's a rotten carcass eh. It's eating your body. Pero sige ako, ulit ko. Parang utot mo lang. Na nakulong sa dalawang utang ina ko, sabi ko, ikaw Tatad, nagsawa na tanam. Tapos yung last, sabi niya, namatay ako. Doon na ako napundi. Balita, alam mo, may mga pinsan ako, kapatid ko na matatanda na may heart na putang magsalita ka na nung namatay ako. Hindi na lang niya inisip ang tawag, pagkatapos ng hula-balo, sabi ko, ikaw Tatad, doon ako sa TV magtingin, putang ina ka, ikaw yung may sakit na diabetes,
30 years ka na nag-iinom. Napunta pa ako sa opisina ko mo noon. Wala ka ng trabaho. Ikaw pa yung putang ina nagbasa ng martial law. Animal ka. At ikaw, yung diabetes mo, ang utin mo hindi na tumitinding. May diabetes ka? No more. Yan si tatad. Ngayon, kung matanda ka lang, para dito sa front, gano'n. Pero yung iba, sabi-sabi lang yan na matanda na, pero pag ibang babae yan, wala kayo mga buang na yan. Pero kung talagang matanda ka na, Viagra. Ang Viagra, medyo gano'n lang yan. Yan. Huwag ka matumba. Yan. Pero kailangan, lilecture ako sa inyo, wala kayo. Pero tatanda na natin. Ang Viagra, by experience, nakafocus ka talaga. Sa babae, maganda, tapos sige ka, amoy, halik. Kasi oras, magpasok ang problema ng may maisip ako na problema ng bayan. Ang Viagra gano'n yan. Tapos magbalik na naman. Tapos maisip ko yung putang inang isa pa yung Manila Water. Pag naisip ko, wala. Ay, alam mo, I have this to say to people sa... Wala. Alam mo, 2 araw na ang mga tao lang ligo. Diyan na sa mga bumbero. Sabi ko, putang ina, saan man pala ang tubig ng Pilipinas? Bago lang yung El Nino. Tinawagan ko, sabi ko, ay, Bingbong, sabi mo sa kanila, Bong, putang ina, pupunta ako bukas dyan sa Manila. Pag hindi tumulo yung tubig sa pusit, yung ulo nila ang gawin kong pusit, bantay kayo. Noon time, labas na ang tubig. No? Kaya sabi ko, I have this message for them. Wala akong galit sa inyo. For Diyos naman, pagtrabaho mo, trabahuin mo. Alam mo yung El Nino na yan, dumadating talaga yan sa buhay ng Pilipino halos taon-taon. Bakit hindi ninyo inayos long before the summer? At bakit ninyo patayin yung tubig? Sabi ko, I don't know, but pagka binitawan ko yan, well, bahala kayo. Basta, alamay na lang ninyo kung sinong may-ari niyang. They are really fucking the Filipino people. Hindi akin yan, ha? Pero ilabas ko to bago ako takot lang ako, baka mag-alma itong may baril pa naman yan. Isa pa doong babae, oh. Magaganda yung pulis dito sa Batangas. Yung babae. May nakita ako maganda doon. Bong, ipatransfer mo yon sa Davao. Hindi. May sarili akong dala. Ang police aid ko, yon. Mundig ka nga. Yan. Kapitan na yan sa police. Huwag kayo magkamali dyan, ha? Okay. Yung isa naman, protocol officer ko. Tumindig ka nga. Ano?
Yan sila tagaturo kung saan ako mag-upo. Kaya para yung silya na sira na, doon ka babagsak. So, saan ba yung... Shell joke, no? What's in a name? W joke, no? Tigas? Oh, believe kami. Nag-lecture yun sa amin. Once upon a time, talagang saludo ako. Doon kami natuto talaga ng mga trial. Pero ito si Shell joke, no? Ano ito siya? Sabi ko nga, what's in a name? Hindi dahil yung pedigree mo. Ano mang ginawa nitong si Shell joke, no? Dean ng College of Law sa Susano. Huwag kayong magalit, ha? Sa, ano yung eskwelahan dyan sa Top Avenue? Lasal, no? Ito UP ka, no? Big Bong, San Beda. Sinong Lasal na abogado? Kaya, dahil kay Shell joke, no? Wala, mag-appear ng mga yung nahuli diyang mga left. Yan sila. Rojas, Aquino, Alejano, Hilbay, Tanyada, Makalintal, joke, no? Yung babae, wag na lang yun kay Moro, ayaw ko makipag... Wag ko na lang silang ipakilala. Ito na lang gawain ninyo para disgrasya ang Pilipinas. Sige. Magpili ka dyan. Ito ngayon, kandidato ng administrasyon. Wala ba na akong pakialam manalo sila o hindi? Tapos na ako after. But you know, ang legislators are really very important. If you want to pass yung mga laws na gusto mo, tingnan mo yung budget ngayon. Buong nakakapirma ko lang kahapon. Yung budget should be in operation at the start of the fiscal year, January. Sa kaaway-away nila, kasali na dito yung iba. Ayun, kahapon ko lang napirman ang budget. Sabi ko, wala na akong pambayad sa mga pulis pati sundalo. Wala na akong pambayad sa pati local government. Ang reenacted budget. Itong aking Dong Mango Dadato. Kinig kayo mabuti, ha? Ang Mindanao, puro revolusyon yan. MI, MN, may Abu Sayyaf at ibang terorista. Sa awa ng Diyos, naplantsa ko ang BOL. So Central Mindanao, pati Marawi, medyo kalmado na. All I need now is the help and cooperation of Ms. Suarez sa MNLF. Sabi ko nga, dito sa right side, Mindanao, Central, sa awa ni Allah, medyo okay na tayo. Dito sa hulo, ang nagpaiwan, si Ms. Suarez. Pag napransya ko ito, wag na muna yung NPA. Ewan ko, but pag napransya ko ito, medyo okay na tayo sa Mindanao. Except, hindi ako magkipag-usap dyan sa mga Abu Sayyaf na yan. Yung style nila na, alam mo, totoo to, ha? Bing mo. Yung ilang beses na ganun nila yung mga sundalo ko, ugat nila ulo tapos. Kaya yung iba nakukorner, nauubusan ng bala, yan magsusurrender. Kaya sabi ko doon, nagpunta ako ng hulo. Sabi ko, wala silang sidearm, pulis lang ang may sidearm.
ang main weapon nila is the M16. Sabi ko, bilihan ko kayo lahat ng sidearm. Yung ganon, police. Pero sabi ko, ito ang deal ko sa inyo. Pag na-corner na kayo, naubusan na kayo ng bala sa M16 ninyo, yan, may sidearm ka. 3 ang magasin yan. Yung isa naka-deploy, yung 2 nandito. Sabi ko, paputokin mo lahat at may kalaban pa ma-corner ka. Yung baril na yan, bibili ko para sa iyo. Kainin mo yung baril mo at huwag kang mag-surrender because you will be treated like a dog in the camp. Para kang aso doon, sipain kung ano. Do not give me that shit. Huwag kang umuwi dito na pinunggutan ka ng ulo. Pag ma-corner ka na, wala ka ng bala, yung last magazine mo, yun ang kakainin mo. Yan ang sinabi ko sa mga sundalo. Huwag kang do not allow yourself to, yung dignidad mo, you're a warrior, soldier. Naganunin ka tapos harap ng kamera, luglugin ka. Ayaw ko nang makita yun. Kainin mo. Mas maganda pa. Ay, putulan ka ng ulo, patay ka. Ano yan sabihin buhay? Total, isang putok lang naman. Hindi mo nga alam, pumutok na eh. Ito si Mango Dadato, one of the few ruling families ng Maguindanao that never took arms against the government. Sila yung tigamasahe. Pag may stand-off na, yung gusto naman magbakbakan, sila yung pumupunta doon sa kabila, sa mga moro, sabi, relax lang, pag-usapan natin ito. All these years, mediator itong pamilya na ito. Now, anong contribution niya? In terms of lives saved, marami siyang naitulong na buhay na hindi nagkaroon o natuloy ang gera dahil sa pamilya nila. Ikumpara mo ito kay Gary Alejano kung may ilan ang napatay niya. Kumpara mo kay Mango Dadato. Sila yung tigapakalma na easy lang. Wala naman 12 senators. Ano pa naman yung bigyan mo ng isang pwesto si Mango Dadato, Imoro, maraming ginawa. Hindi mo pagbigyan. Ako ginawa na inyong presidente, hindi nyo alam na maranaw ako. Pero Mestizo, Bisaya, ngayon. I never knew that Muslim ang lola ko. Second, ito si Bato de la Rosa. I can give you one reason only. And totoo ito. Bato and the rest of those dumaan ng Davao ng Chief of Police o City Police Director. Matino lahat yan. Bato is fundamentally honest. Maniwala. I am using the word fundamentally honest kasi itong mga pulis, tumatanggap talaga to. Lalo na yung mga crimes na solve, padalan sila ng lechon, Christmas, padalan sila ng mainom, tinatanggap nila yan. And I allow it. Pero kung magsabi ito si Bato nanghingi ng pera, droga, wala. Lumaki talaga ito sila akin. Lahat yan sila nasa pwesto. Morente sa BID. Behave yan. Si Aaron sa PDEA. Ito, Sid Lapenia, na isahan lang yun. Naive. Si Koy, Undersecretary, puro nagdaan ng Davao yan. Talagang behave yan. Alam mo, ang pakiusap ko sa kanila ng mga Chief of Police ng ganito, ayaw ko ng korupsyon, ayaw ko ng hingi-hingi. Kung hindi tayo magkaintindihan, sabihin mo maghanap ako ng iba. Ngayon, kung gawin mo yan sa panahon ko, isa lang bagay na magbabarilan tayo dito. So,
mamili ka. Basta yan ang demand ko pag dito ka sa Davao. Itong bato na ito, wala akong sabihin mo manghingi. Sabihin mo sa droga, hinawit mo ng dawit o droga. Droga, siya nga ang pumapatay. Pag sabi ko, bato, ano ba yan? Yes, sir. Oh, tapos na, sir. Yan. Minsan dit ayaw ko ikwento kasi may media noon eh. Mayroon dito isang kaso, pagbaba ko sabi ko, putang ina, patayan ha? Yes sir, tapos na sir. 1 hour ago. Papatabilib ako. Yan. Yan ang pulis. Sa Batangas, ilan ang patay? Sir, may 4 pa ng barangay captain. O sige, patayin mo. Yes sir. Pero ayaw man ni gobernador. Sabi niya, palusot. Kaya nakakaawa daw. Ay, wag ka maawa dyan, gobernador. They are destroying, ang masakit dyan. Dito sa Visayas, 30 luxury cars. Nabasa ninyo ito. 2 Lamborghini. Ang negosyo niya, money lender. Ang mansyon niya, napakalaki sa bukid. May Lamborghini. Papaniwalain mo. Nakita mo yan? Patay na. Sabi ko, yan, mag-post sila. Pamilya, nandoon sa snow, sa Switzerland. Okay lang yan. Nakakita naman kami ng snow. Putay na ganon. You earn your millions. Ang kapital mo, ang dugo ng Pilipino, mahirap yan. Mahirap tayo magkaintindi niya. Ayan rin ang mindset ni Bato. Worker talaga to. Anong class ka sa PMA? 86? Nauna lang siya kasi from 1 star, police director ng Davao, binitbit ko siya eh. So wala naman akong kilalang pulis dito. Siya naging from 1 star, naging 4 star kaagad. Pero ngayon, ako ang nagpatakbo sa kanya. Mga intelihento, hindi ka naman papasa dyan sa entrance exam dyan, PMA kung hindi ka ba. Sabi ko, you serve your country. Kailangan mo pa. Kukunti lang ang ano dyan eh. Except for Lacson and wala yung mga military dyan, sumasabog. Walang ginawang katarantaduhan. Sabi ko, tumakbo ka. General Bato. Napanood niya yung sine niya? Mayroon siya sine. Bato, putang ina. Nakikita ko, isa lang man noon. Pero nung umabot na sa sine, 2. Tapos sabay bunot. Tak. Pati pala ka, sirko. Patay doon sa likod. So ito ang dapat maging senador. Pang-effect lang daw, sabi ng director. Pang ano lang yan, pang-effect lang yan. Cinematography. So itong sunod, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo. Ako tuloy lang niya. One statement. He is a man of conviction. Di prinsipyo na tao. Coco Pimentel. Sige, kadupa-dupa dyan. 2 rin ang asawa niyan. Nandiyan yung pangalawa, oh. Pero, ano na, annulled na siya sa first. Can I have the resume of Tolentino? Who was it? Sino may hawak? Itong ano ko, aid ko sa Air Force. Papalipad ng aeroplano, piloto yan, major yan. So, dito muna tayo. Kita mo ha, ang mga ano ko, mga major,
ito si Tolentino. Alam mo bakit? Manghinayang ako pag hindi ito na sayang. Talagang sayang ang utak niya. Basahin ko sa inyo kung sino ito, ha. Napaunlad ng Tagaytay City sa Cavite bilang City Mayor. Correct. Nagkakilala kami nito sa motor. Motor. Naging Presidente City Mayors League of the Philippines. Former Metro Manila Development Authority Chairman. Kita mo may experience niya. Former political advisor ko. Bachelor of Laws at Ateneo Law School. Passed both the Philippine Bar and the New York State Bar exams. Makapractice ito sa Amerika. Ka-bright na tao. Master of Laws, University of London. Anak ka ng with honors. Doctor of Judicial Science Studies at Tulane Law School in New Orleans. Holds the rank sa reserve. Brigadier General ng Army. Author of several books on public service. Crisis manager ko, palagi. Noong sa mayon, pati yung umpong action man. Ang motto niya, dapat ligtas lahat ang mga Pilipino. Ipalit mo lang ito si Marwas niya. This guy has brain. Bright ito, Master. Ako nga, totoo lang ha, prangkahan ko kayo. Hanggang 75 lang ako. Honest. Tignan ninyo yung record ko. Since kindergarten, hanggang abogado, 75 lang. Yung Secretary of Finance ko, si Sunny Dominguez. Kababata ko yan. Yung same subdivision. Yung bata na yan, kindergarten pa kami, valedictorian. Hanggang nag-graduate, ating magna. College, sa abroad. Puro sila ito bright lahat, sa totoo lang. Walang dito, walang nagkulang. Bright lahat. Ang presidente nila, 75 lang. Pero, magtingin ako sa kanila. Ayan, Rapi Alunan, Anggara, Kaita. Puro bright. Ang inyong lingkod na presidente, 75 lang. Pero, tignan mo naman ang mga utusan niya sa kabinete. Puro mga magna cum laude. Wala yan. 75, sige, Simato, linisin mo yung Boracay. Lorenzana, valedictorian, defense. Kaya, ang anak mo, kung 75 lang, hayaan mo yan. Palaruin mo. Kasi pag magna cum laude, walang panahon, hindi siya mag-enjoy. Ang babae, paano yan? Sa eskwela, nandyan yung Holy Spirit. Maraming magaganda. Magtingin ka dyan sa sentro eskular. Maraming magaganda. O di pa paano yan? Tapos sige ka ng aral. Wala ka namang happiness. Yan, tama-tama lang. Basta makaakyat ka lang. Nanay ko sabi niya, ano ba ito, Rodrigo? Wala na ba talaga to? Sabi ko, yung 75, okay naman yan. Kasi mag-akyat naman ako sa 3rd grade. Tapos 75, 5th grade. Kung bigyan mo ako ng 76, anuhin ko man yan 1.76. Na 75, akyat na ako. So 75 lang, dahan-dahan lang. Basta umabot. Kaya yung mga anak ninyo, huwag masyadong ismulin. Pag sabi, ilan na anak? 76 lang, 75. Okay yan. Yung gagong mayor dyan, mga utusan niya, mga cum laude, mga ano dyan, wala kayo. Sige, trabaho kayo lahat. Yan ang tigas.
Ngayon, let me talk about Freddie Aguilar. Many of you do not realize na Freddie Aguilar is one brilliant human being. Of course, he talks in Tagalog mainly, but he can also talk in English. Kaibigan ko yan, matagal na, Vice Mayor pa ako, 1986, 87. Alam mo, ang tao na mag-compose ng kanta, mag-rhythm mo na yan, tang, 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 tang. O kaya yung ginagawa niya yung anak. So, tapos isulat niya. Lagyan niya ng lyrics, yung tono. Sama ka lang sa buhay mo. Adre, kung kaya mo yan, believe ako sa iyo, mauutak yan. He can talk in English if he wants, but masyadong nationalistic to. At ang contribution niya, ikumparar mo ito kay Florin Hilbay. No, Freddie Aguilar gave the Philippines a face sa pop music. Sila Lea Salonga, okay yan, mga opera. Pero lahat ng kanta niya may mensahe. He is a guy with a social conscience. Pakinggan mo lahat ang kanta niya. Pipi at Bingi, Magdalena, kung paano inapi-api ang Pilipino. Pakinggan mo, kantahin mo. Anang anak, what is the strongest message there? It's the filial ties. Alam mo, hindi kayo magkamali. Even just to protect the Philippine culture, you would need Freddie Aguilar. Ako sa inyo, butuhan ninyo siya. Marunong yan. May sabihin na kanta-kanta lang, mahirap kaya mag-compose ng kanta. At yung kanta niya is known all over the world. Kinukopya ng ibang bansa. Because it's really good. And the message, kayo, basta former Secretary Rafi Alunan, yan man siya sabi ko, mabutit na lang sir, butit na lang buhay. Siya yung nag-warning sa amin na sinabihan siya ng Amerikano na your country is flooded with drugs. Panahon pa ni Ramos yun, DILG siya. Kita mo katagal na, kaya nung si Pinoy na pati ako, marami nang pumasok na droga at ang mga mayor, barangay captains, pati governors na sabit na. Alam mo bakit hindi? Ang droga kasi, baski na sabihin mo, drug lord yan si mayor, you have to, kailangan mahuli mo siya nakahawak ng droga. Kasi kung magtakbuhan sila, hinahabol ka ng pulis, matapon mo yung droga mo sa tubig at natunaw, baski sabihin mo, totoo, droga. Droga yung tinapon ko. The court will always look for saan yung droga. Just like baril. Kung ang baril itapon mo sa dagat, sabihin mo, yun ang ginamit kong pumatay. Pag hindi nakuha yung baril, it's an instant act. Kailangan hawak. Kaya mahirap i-control ang droga. Secretary Alunan is a national security expert. At saka memorize talaga niya yung problema niya sa bayan, including yung China Sea. O sige, pagdating niya, maniwala ako kung anong sabihin niya. Because I trust him. Sabihin niya, ganitong gawin natin. Sige. Pero itong mga buang na to, gusto nila na I will confront China. Pag ginawa ko yan, it will be a massacre. Diyan pa lang, paalis ka pa lang sa... Ang eroplano nila kang reach Manila in 14 minutes. They can bomb us to the heavens. Wala tayong pangkontra niyan. Mga missile. Simply. Kaya istorya lang muna. But there will be a time,
at sabihin ko sa China ngayon that they should also meet halfway. Kagaya ng mga mangingisda natin, tapos yung palibutan nilang yung Pag-asa. Yung Pag-asa Island, sinabi ko, huwag ninyong isurround kasi may mga sundalo ako dyan. Pag nagkamali yung nag-warning lang ako, hindi ko tinatakot ang China. But it could precipitate trouble there. Pag namatayan ako ng sundalo baski isa, gulo na yan. Pero ngayon, magsabi ka, mag-fight ako sa China. Okay? Who will come? Sino? Magbigay ka ng 5 magtulong sa atin. Amerika? Mag-suicide kayong Amerika ng nuclear war para sa atin? Kasi pagka nag-nuclear war, ubos man tayong lahat sa mundong ito. Russia, bitawan niya lahat. Bitawan ng China, bitawan ng Britain, bitawan ng puro atomic nuclear. Tapos magsabi ka, mapunta ka ng China, sige, samahan mo ako para magipagera. Would America risk a third world war just to defend? Makuha mo yung Spratly na yan. Ang Spratly, yung Scarborough, nawala yan sa panahon ni Aquino, hindi sa akin. May stand-off noon. Yung barko ng China dumating, nagpadala tayo. Ang Amerika sa isa nagpa-ariglo para walang gulo. Sabi niya, mag-withdraw. Pumayag ang dalawang, tayo nag-withdraw, ang China hindi umalis. Yan ang nangyari dyan. Mag-research ka. Go back to the time of Aquino. Yung stand-off, yung nagaganon, panahon nila yon. Sila, ang Pilipinas, nagpa-retreat. Ang China pumayag, but they did not honor it. That's the problem. Tapos ako ngayon ang luslusin nila dyan sa... Hindi ko kaya magipag-ira. Patay po pa lahat ng pulis ko. Sila yun. Sani Angara. Wala akong masabi sa kanya. Very good. He's been there in the Senate for many years. One thing I like about Sani is, pati ako inaatake niya pag nagkamali. Not yung mali na, yung sa patakbo ng how it should be done itong program na ito. Dalawa yan sila. Siya pati si Ejercito. Ilang beses na yan. They would call my attention publicly. And I like it. Ayaw ko nga yung taong silang oo, tapos napasubo ko na. Yung dalawang ito, hindi ko na kailangan paburutin pa. No need. Pia Cayetano, wala. She gave you the law, yung extension ng maternity leave ninyo, tapos may bayad pa. Governor Jaime, suso, ano pang sabihin ko? No, may governor siya ngayon. She has been in politics and in public service for the longest time. I'm short of adjectives to describe them. Ako ang magkulang ng English ko, adjectives. And of course, si Ma'am Cynthia Villar. Siya yung nanay ng lahat. Siya yung porsigido para sa tao. At nagagalit rin. Mag-init ang ulo nito. But she's good. Lahat yan sila. Now, you have a lucky man as your governor. Pareho tayo, walang kalaban. Kaya, walang kalaban, di ano-ano lang kami. Tayo bakbaka ko po nakalimutan. Si Bongo. Ito si Bongo, ganito yan. Makinig kayo mabuti ha. Akala kasi ng mga taga-Manila, mga ugok, na pagsabi aid, akala nila yung aid lang sa opisina. Yung bit-bit mo lang na empleyado mo ng aid. Hindi ganun yan. Ito si Bongo, mga migrants ito
ng mga Batanggenyo. Wala pa yan sila. Yung lulo niya ang kaibigan ko. Ang lulo nito pinatay ng NPA sa gold binaril sa Bunganga. Kaya para malaman lang ninyo ano ang sentiment. Lulo niya binaril sa gold course. Bunganga. Dinaanan lang. Ito si Bongo, nagbabasketball ito. Spoiled ito kasi pinakamalaking printing press sa Mindanao, ang Tesoro yung may-ari. Halos lahat mag-isang bloke yan sa isang likod ng University of Mindanao, nandoon yung Tesoro Printing Press. Naglalaro yan sila ng basketball, si Bato, magbarkada yan sila, si Bong, sa basketball. Naglaro sila, si Bato, pinasa niya ang bola sa aide ko na police lieutenant. Police rin yung ano ko, aide ko. Pagpasa niya, pagsalo ni Jimboy Halili, yung may-ari ng Selecta, yung pamilyang Selecta, natumba, diretso patay. So, asikaso namin, kagulo. Tapos, sanay ako mag-utos. Yung utosan ko yung aide ko. Hindi ko malaman kung sinong, sabi ko, sige, arigluhin mo. Sabi nito ni Bong, Mayor, kung wala kang iba ngayon, ako na ang asikaso nito. So sa ospital, dinala muna, tapos sa punerarya. Tapos sabi niya, kung wala kang aid ngayon, ako na lang muna mag-acting aid. Hindi ito trabahante. Ang pagkaakala kasi ng mga gago, parang akala nila yung aid sa opisina na, anak ito ng, ano ko na sabihin, Lasal graduate ito, hindi naman ito nag-eskwela na Maynila to. Kaya nakalimutan ko na, butit na lang hindi ko Lasal kasi, dahil kasi ditong si Shell joke no na to eh. Yan ang totoo. Bong is, ko na, pero basta, Batanggenyo to, mayaman to sa Davao. Tatay niya ang mayaman. Talagang malawak yung niyuga ng, yun ang totoo. Yung iba, Anggara, Pia Cayetano, JB Ercito, ay patikilala na ninyo. Ang gusto ko lang makita dyan, lalo na Rafi Alunan, wala kayong talo dito. Formal na tao, hindi nagmumura, hindi ko nagrinig yan, nagputang ina. Wala, talagang, dinumero ang galaw. Ako, hayaan na ninyo ako. Ipagbili na lang ako ninyo sa Diyos. Bahala na ang Diyos sa akin. Ngayon, gusto kong batiin si Father Ernesto Mandanas. Kaibigan ko siya. Hindi pa ako nag-communicate, but I intend to meet him one of these days. Meron tayong diferensya. Lahat naman tayo. There's always, we cannot agree on everything. But there are fundamentals na lahat tayo. Ako naman, I assure you, I believe in God. Ang takot ako sa karma. Kaya yan ang ayaw ko. Pero kung yung ginagawa ko, maintindihan ng Panginoong Diyos, okay lang. But ako, ayaw ko yung to commit a wrong, yan yung malis, mahirap yan. I have experienced karma twice over. Kaya ako, So I'd like to thank you for, yung iba nag-alis na, bantay lang yan sila. Yung isa, yung babae, maganda. Hoy, miss, bakit ka nagtalikod? Wala na. Okay. Ano ako may pagkatapos ko?
Si Moka, kandidato ko yan. Masama rin ang bunganga. Mabuti yan. Ang inamurahin mo para magtino. Kaya kung hindi ka marunong magmura, wala ka. Sa labas? Alam mo, sa totoo lang, hindi ako nagyayabang, ha? Kaya mo yung PSG. Ako lang ang presidente ng bubugbog ng tao. Talagang bugbog. Yang mga sa pera, extortionist, wala. Ay, Mangkaw, Colonel Mangkaw. Oh. Yan yung fugitive na nagkudita ang mga gago. Butit na lang. Pinapakain ko yung pera. Gusto mo ng pera? Last time, wala akong pera. Wala man talaga akong pera dala. Sabi ko sa mga, ito itong PSD, may pera ninyo? Sabi na, ginawa sila, yung anong pera? Yung ibig naman, di pitaka pa. No. Sige. Sabi ko doon sa putang inang dalawa, sige, kainin ninyo. Maraming pera, isang bulto. Sabi nung isa, Mayor, parang ano man yan, laminated man yan bagong pera, mahirap man yan hindi, huwag kang mag-alala. Kainin mo, putang ina ko, barilin kita. Kain yan. Pagdating doon sa coin, Mayor, lunukin mo. Mayor, mag-block. Ako bahala. Ipa-opera kita, putang ina, kakainin mo. Lunukin mo, mabutit na lang yung maliit. Pagkain ko talaga, totoo. Pag nahuli ka tapos, kasi ito, umiikot, nagpapabili ng posisyon kasi mag-revolutionary government daw ako. Kung gusto mo, ganung posisyon, director ka, humingi ng pera. Nakita niyo sa TV yan. Tapos, nung nahuli siya, sabi pa niya, yan si Presidente, kapatid ko man yan sa nanay. Putang ina. Ginawa mang... Ang ina ko hindi kita Nung sinabi niya, kapatid kami sa nanay, so ang nanay ko nag-commit ng adultery. Putang ina ka. Hulihin mo nga yung yawa na dali mo dito. Ayun. Pakain ko. Tapos yung isa, sabi niya, may diabetes ako, maawa ka sa akin. May diabetes ka. Sabi ko, kape. Yang mainit. Alam mo nito. Memorize niya. Diabetes. Sige. So, yung asukar, dalhin dito. Yung maraming asukar. Yung malaking asukar. Binuhusan ko ng konti para buhos ko lahat asukar. Kinuha ko sa kamay ko. Inumin mo. Pag hindi, putang ina, patayin kita, itapon kita sa Pasig River. Sabi niya, Mayor, may diabetes nga ako. Sabi ko, oo. Sabi ng doktor, ang gamot ng diabetes, asukar. Inumin mo. Inumin mo. Let's ka, patayin kita. Inom. Sabi niya, mukhang mamamatay ako na. Yan, sige pa. Sige pa kayo, hingi-hingi. Kaya ako, hindi ako ng napunta naman kayo ng Davao. Right? Na must be been to Davao. O tingnan mo ang Davao. Bakit tahimik? Itong oras na wala ng tao. Wala na naglaklakay sa daan. Yan lang sa convenience store. Walang druga. Walang nagiinom. Kasi yung mayura doon, makita ka lasingkan. Lalo na. Tahimik ang Davao. Gusto mo tahimik na lugar? Pag alas 12, sarado lahat. Lahat. Restaurant, sarado. Pero yung mga karinderya, sarado lahat yan. Yan ang bakit. Bakit? Kasi ito, pati ito, daan mo yan ng sinunod ng pulis ang gusto ko. Pag sinabi ko sa kanila, gawin mo yan, ginagawa. Pag sinabi kong, pag hindi sumunod, patayin mo. Patay. Di sunod lahat. Prangka-prangka. Ayan, human rights. Yan ang totoo. Sabi ko, huwag ka magbenta ng droga. Magbenta ka ng droga, patay ka. Yan lang ang simpleng, yan ang sundin ninyo. Para at least marami masyadong tao sa Batangas.
banatan ninyo para kukunti lang kayo. Hindi kayo magkaroon ng rice crisis dito. Kaya yung rice crisis, mabuti yung maraming addict. Hindi kumakain eh. Kaya kita mo kamay payat masyado. Nung nag-rehab na, gumana na kumain, nagkaroon tayo ng rice crisis. Marami nang kumain eh. Ganyan ang teknik dyan. At wala naman akong maituro sa inyo na masama. Wala rin akong mabuting masabi. So, magsabi na lang ako, maraming salamat. At nandito ako for a purpose, nasabi ko na. At sana maintindihan ninyo ako kasi yan talaga ang buhay. Meron talagang hindi pwede. Huwag na natin pilitin yan. At wala kayong marinig sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat.